preferred coffee brand when working. 3, 2, 1. Starbucks. Tama naman. Mali kayo. Surprisingly, yo. Preferred? Pagka Yeah. nagtatrabaho? Yep. Ano sa tingin nyo? Ano sa tingin nyo? Starbucks? Hindi preferred? Hindi. Nescafe? Ano? Hi guys, this is Pats, that's JD, that's Harry. Welcome to another episode of Todo Career, where we build and produce tools for you to help you in your career journey. Yes. Bago yun. Bago. Uy, bago yun The last time we did this, pinag-usapan natin yung third space concept, third space theory, which was very interesting na kailangan natin maghanap ng mga hobbies, di ba? Mag-exercise. Communities pala, yun. Correct. So, today, we're gonna dive deeper doon sa working habits natin. Or not necessarily working habits, pero things and matters that centers around work. Ganda. Diba? Pero, nakikita. pero sobrang random niya di ba? We're gonna start with, I don't know, sneakers, coffee, tumblers, which music do you listen to, di ba? So, tingnan natin yan. Ready na ba kayo? Game. Start with sneakers, no? Brands, sneaker brands, to be exact, no? Ano sa tingin niyo yung pinaka-angat between millennials and Gen Z? What is their most preferred sneaker brand? When going to work. Papahulaan ko kayo, yes. When going to work. Okay. Papahulaan ko kayo top 2. Top 2. Ay, meron na ako. Too easy, di ba? Too easy. Top 1, 3, 2, 1. Nike. Top 1? Yes, sir. Okay. Top 2. Top 2? Hindi ako mapaisip. I want to say, dahil pagka well-known ng brand, Adidas. I want to say Adidas. Ikaw. Ikaw. Of course. Ano? Yeah, same. Adidas din. Tama naman kayo. Okay. Nike, Pero, Adidas. yung, nandun tayo sa difference eh. Okay. Anong angat sa millennials? Anong angat sa Gen Z? Okay. Millennial ako. I mean, I'm talking on behalf of myself. Okay. I think, yun Nike, Adidas. Sa millennials. Well, millennial din ako. Hindi, isa lang. Nike. Nike. Millennial Adidas. din ako, but I'll go with Adidas. Millennials, Nike. Nike. Gen Z. Gen Z, Adidas. Gen Z, Adidas? Yes, sir. Top 1 sa Gen Z, Adidas? Yep. Millennials, Nike. Gen Z, Adidas. Bakit kaya? Oo nga. Ako may theory ako eh. Oh. Okay. Kasi lumabas yung Sambas eh. Feeling ko nga, ang dami kong nakita na nag-Halloween party doon sa office ng wife ko. Punta ako, ang daming mga office mates ng Gen Z. Puro samba eh. Talaga? Oo. Una sa lahat, hindi ko alam yung samba. Eh, Yun yung parang, Seryoso ba? yung parang gazelle. Indoor football shoes nung 1970s. Okay. Wala, doesn't it? Wala. Gum sole, white. Yung gazelles. Medyo. Mukhang ganun, Specials. mukhang ganun. Yan, specials. Yun na yun eh. Yun na yun. Okay, ano diff nung samba? Check mo na lang. Halos wala. Pakita namin dito. Samba. Ito na mo. Yan. Okay. Ayan, samba. Surprised Okay. Ano ba yung mga brands na na-mention? At least yung pangatlo nga, yung top 5. Top 5 sa ba tayo? millennials. Pangatlo, New Balance. Saan? For both? For both. For both. Alos pares lang ba ng result? Nagkatalo lang sa... And what's the fourth one? Ons. On? On? Ons. Medyo mayayaman yung natanong natin Parang New Balance, tapos Surprisingly, on no? Going back, top 1 Nike, top 2 Adidas, New Balance, On, tapos spread out na siya between Onitsuka Tigers, Converse, Puma. Okay. Feeling ko kasi marami din naglalakad kapag going to work, pauwi. Ako, I personally can't wear mga loafers na kasi Sakit. ang haba ng lakad ko. Talaga mamamaltos ako. Also, I heard na mga hospital workers, Scrub, puro on. Puro on. Oh. Dami ko nakikitang doktor naka-on. Oh, doctor. Feeling ko on are the parang mas hype or parang pwedeng mas hip na Skechers. Parang, kung gusto mo ng comfort. Skechers is like, way too old na eh. Parang wala ka ng parang I just want comfort. Yup. Cushion, Pagod diba? na ako. Pagod na, I don't care. If you want style, Style cushion. on. I agree. Moving on from sneakers. Another trendy thing that's going on right now. Tumblers, no? Tumblers. And I think parang galing sa sustainability na. Kaysa bumili ka ng, That's right. dala ka na lang. Single-use plastics, di ba? At saka mas nakakauhaw pag may tumbler. Lagi ka nang uhaw.
Nakita mo? Kung may tumbler ka, lagi ka nakuha. Tama naman. Tama, I agree. Kasi may inumin ka eh. Iinumin ka eh. Hindi. Tsaka iba siguro yung may madi-differentiate mo pag nasa plastic yung inumin mo versus sa Susunod, magpapa-blind taste test tayo. Anong tubig dito? Yung galing tumbler? Ano yung galing sa... Eh di naramdaman niya yung sa labi niya. temperature. Hindi, check natin. Nag-iba. Susunod na lang. Taste test Pag na lang ganun mo pa lang, natin. matigas tumbler to. Kaya nga, yung sinasabi mo eh. Sa labi mo eh, di ba? Isasalin mo syempre. Okay. Hindi mo doon iinumin sa straight. So parang... Saan mo isasalin? Sige Sa baso. Sige na. Sa baso. Huwag na natin gawin yung taste test na yan. Papatry natin yan. Parang ano yung mas masarap na tubig? Galing tumbler or galing... Okay. Sige. Sige, subukan natin. Magulat kayo. Parang, lahat sila sabi. Lahat sila pareha. Isa na yung tubig. Sige, okay. Ano yung brand? Wala natin. Ako, Hydro Flask yan, number 1. Ako din, Or tingin ko. Aqua Flask, nasa dalawa lang. Pili ka isa. Hydro flask ko. O sige, para lang kontrabalahibo, Aqua Flask ko. Pero sa tingin mo, Hydro Flask din. Kasi siya unang lumabas eh. Aqua Flask ka, ikaw Hydro Hydro Flask. I'll go with Aqua Flask. Tama, ikaw tama. Aqua Flask. Hindi. Aqua flask. Cheaper. Pero like, for both millennials, Gen Zs, yun yung majority. Yes. For the whole population. Yes, Okay. yes. Actually, aside doon, na-market siya ng maayos na Aqua Flask. Ang dami nilang, Colors. ang daming style, ang daming boot, May collabs pa. collabs, di ba? By the way, Tingin nga. Sinadilito ako eh. ang ganda Okay, hindi matte yan yung gamit black. ko. So, salamat sa nagbigay. Aqua Flask din ako. Just so you guys know. Naka-hydro flask ako. Pero may isang sobrang nauso ngayon, Owala. Yep. Owala. I feel like tawag dito, na-overtake niya yung Stanley. Hindi pa ako nakakita ng Owala by the way. Stanley, okay. Na-overtake niya yung Stanley. Pero anong distribution natin? Gen Z millennials, parehas bang... So sa millennials, 40% lang actually yung gumagamit ng tumblers. Oh, gumagamit. Probably because maraming on Millennials? tawag dito, Work from home. remote. Remote. Millennials. Millennials, Sa Gen Z, mas marami, 48. Yung gumagamit ng tumblers. Yes. Ang gandang data na. Yes. What is their tumbler of choice? Overall, 12 of them use Hydro Flask. 30 of them use Aqua Flask. Sino to? Combined. Combined. For those using. Kasi konti na lang yung Right. Yeah. For those sumagot. using. Kasi mas marami yung remote Yes, workers yeah. natin eh. Pero, for those working from home Mhm. and who use tumblers, Aqua Flask is at 35%. 25% of them use Hydro Flask. Okay. 15% of them use Owala. Ang dami nun eh. And then, other brands yung remaining 25. Okay, ganda ng distribution na. Yes. Actually, hindi ko alam yung Owala. Mamaya, lalabas dito yun. Huwag ka mag-alala. Ayan, tingnan mo, ito. Ganyan pala. Familiar kasi. Familiar. Yan pala. Ang ganda. Okay. Also, Stanley. Napanood niyo ba yung nag-viral na post? Na nasusunog yung sasakyan? Tapos, Okay. So, kaya, di ba Stanley is, toolboxes, Yeah. di ba? Toolboxes. And then, nag-venture out sila sa tumblers. Obviously. Okay. Right? May nag-viral na video na nasunog yung sasakyan niya. Ang nag-survive yung Stanley Cup. Okay. So, ang ginawa ng Stanley na company, pinalitan yung sasakyan niya. ayos ah. So, yung marketing strategy na yun, sobrang nag-viral and then, boom, Stanley. Yung sa akin, kaya naman ako nagkaroon ng tumbler. Well, bigay sa akin. So, number one. Pero na-appreciate ko sobra kasi yung ito, tumutunog pa yung yellow. Di ba, pag nasa plastic, maya lang, natutunaw na. Mhm. Di ba? Kasi na-hold niya yung temperature eh. Tumutunog tama. pa yung yelo. Ibig sabihin, di ba natutunaw, di ba? Tama. Gano'n. Maganda pa sila. Yun, no? Another interesting take. Super random, we know, pero this might convince you to get a tumbler kung wala pa kayo. Yeah. Stay hydrated, everyone. No? Punta tayo sa kape. Uy, ayan na. Another obvious thing kung nagtatrabaho ka. Sobrang na-curious tayo kung coffee drinkers ba yung mga Gen Z and millennials today. Out of 100, sa tingin nyo, mga nasa ang range yung Minimum coffee drinkers. Okay, I'll go with 90. 90%. 90 pa rin. Ikaw? 80%. 75.
ang umiinom ng kape? 75 of them drink coffee out of 100. Yeah, so for millennials, there are 45. Okay. Gen Z has 30. Millennials have 45, Gen Z So may lima lang are sa 30. millennials na hindi nagkakape. Kakape. Yeah, yeah. So for coffee drinkers, how many are Gen Zs and how many are millennials? Okay. Millennials, 45, Gen Z, 30. Okay. So that makes up the 75. 15 of them are studying. 60 of them are working. Right. So, mas marami pa rin yung... Dahil nagtatrabaho sila. Kayo ba nakatulong sa inyo yung coffee? Yes. Ako this year ko lang natutunan talaga. What? Kape. Ngayon ka lang na uminom? This year lang. This year lang ako naging consistently part ng routine ko. Bago natin siya puntahan, with you, Pats, you were saying na nakakatulong sa yung coffee. Yeah. Right? Bakit? Anong nagbabago sa dynamics? Or Alam mo, that's a good question. Feeling ko placebo effect lang. Talaga? Pero oo. you drink every day or kapag weekdays? I do drink every day. Kapag work days lang or No, every day. pati weekdays? Pati weekdays for breakfast. and it Yeah. helps, you were saying. Ano yung, how do you define helps? Gising ka eh. Gising ka. Gising ka. Hindi ka sluggish at least. No? Right. Hindi ka sluggish pag nagkape. Lalo na ngayon nagtatrabaho ako, pag after lunch, siesta time eh. Right. Siesta time eh, diba? So, kailangan ko talaga, I need that coffee fix. Yeah. Sa, ano. So, 1 in the morning, 1 in the afternoon. Yeah. Sorry, ikaw muna. Ngayon lang ako, this year lang ako minom ng kape. Nagko-coffee ka na before? At least, occasionally. Pagka ang nire-reserve ko yung coffee, kapag special occasions na kailangan ko talagang may tapusin, etc. When you say special occasion? May kailangan tapusin. All-nighter. All-nighter. Kasi sobrang, dahil hindi ako sanay uminom ng kape, nagpa-palpitate ako Yeah, eh. got it. Ngayon lang mas... Ako rin. And ang mali ko kasi, yung ininom kong kape dati, yung may yung mga 3-in-1, may added sugar pa. Lakas no. So feeling ko talagang, hindi lang dahil sa caffeine, but rather, ang taas din ng sugar mo. Tamis, so oh. ako parang, ang sama nung first experience ko sa coffee. Ikaw ba? Okay. Since kailangan nagkakape? For example, mag-fasting ako. Parang lunch na, yun na yung... Yung kape mo? Yun yung coffee ko. Lunch na ako nagko-coffee, pero wala rin kasi ang breakfast. So para matawid ko yung another 2 to 3 hours ng fasting ko, nagko-coffee ako. Pero ano yung effect? Ano yung nahanap mong effect sa coffee? Yun din, gising ka talaga. Diba? Hindi ako nagko-coffee before, pero nung nakapag-coffee ako, nakita ko na, okay, nakakatulong nga talaga siya. Tapos hanggang nagbago yung mga type of coffees na ininom ko. So next time na lang natin pagkwento. Isa sa mga nakakatulong na makatawid ka ng fasting is yung Coffee. So, yun yung ginagamit ko. 2 to 3, 16 ounces a day. So, minimum of 3, I could say. That's 16 ounces. So, napansin ko, mas may focus pagka may kape. Ngayon ko lang ginamit kasi ngayon lang work from home. Mas nakapag-focus again sa previous episode. Mas nakapag-focus ako sa office. Parang mas kaya mong mag-focus now. You get what I mean? Na parang hindi yung nakikipag-agawan ka. Ngayon, mas may control ka mag-focus compared kapag walang coffee. Medyo mas mahirap mag-focus. Mas pilit yung focus na kailangan mo. Ang ganda ng sinabi mo, JD, kanina, babalikan ko lang. Kasi sabi mo, ngayong work from home ka na, kailangan mo mas maging focused. Tama? Lumalabas dito sa survey na yung mga fully remote, sila yung pinakamalakas uminom ng kape. Galing ah. Ganda. Anong data natin? So, 47% of them are fully remote. Right. So, 47% sa mga coffee drinkers. Gets. 43% naman hybrid. So, kumbaga may ano pa rin. So, may work from home aspect pa rin. Aspect pa rin. And So, may then, nandun yung Venn diagram of home. Yeah. yeah, and then the remaining percentage is 11 on-site na. Okay. Okay. Hot or iced? Okay, ganun tayo. Hot or iced? Ikaw, yung go-to mo, Pats? Pag nasa labas, Oo. iced ako. Okay. Pag nasa bahay kasi, si Papa yung nagtitimpla. Hot. Hindi pwedeng lagyan ng yellow. Prefer? Preferred. Iced. Iced. Kasi hihipan mo pa yung hot eh. yun lang yung rason ko Sorry kung sobrang babaw, pero hihipan mo pa kasi, ay hihintayin mo pa lumamig. Nakatulog ka na, edi wala. Ayaw mo nga makatulog eh. Ikaw, anong preference? Iced. Iced All the palagi. way. Iced talaga? All the way. Ako, Part din yung reason mo. May part din. Ayaw mo lang hipan. Ito trivia, bumababa yung acidity ng coffee pag iced. Acidic ako, so. That's nice. Natutunan ko lang. Again, Nice to know. feeling ko dahil pang... Again, sorry, last na to. Of course. Feeling ko madahil pang factors. yeah, inside that's fine. Na-share na natin Kung ano. yung preference natin na napakahaba. Pero sa tingin nyo, ano yung mas preferred ng karamihan? Both
millennials and Gen Z? Ako, anong bias ako hot. Iced ako. Iced. Iced. 53 of them answered Close game. iced. 24 hot. Yes. Okay. Kasi may ano pa eh, may part din kasi na refreshing yung iced. Ewan ko, baka factor din. Yeah. Tsaka minsan, mas enjoy siya inumin. Alam mo yun, yung ganun lang. Depende siguro sa, baka alam ko may question tayo nito eh, sa go-to drink mo. Okay. Yeah. Distribution ng hot between millennials and Gen Zs. Sa hot, sino yung mas marami? Ikaw millennials mas. Millennial. 19 of them are millennials. Okay. Iced, Gen Z. I'll go with Gen Z for, Mas marami Gen Z. for sure. hati. Talaga 50-50. 26 and 25. Go to order. Go to order. Sige, simulan natin. Go to order to. Macchiato. Latte. Pero subsoy. Hindi lang dairy masyado. Ikaw? Cold brew. Cold All brew. black. Cold brew. Both. Both of them are Latte. prefer latte. No? Kahit Yeah. cold. So, mas maraming nagpe-prepare ng cold latte. Oo, That's a kung good question. doon pupunta, no? Tingnan. Yes. What? Pero may outlier tayo Mm. Kasi bukod sa mga coffee drinkers, pero some of them, yung go-to order nila are matcha. Matcha. Yes. Does it count? I mean, may coffee ba? Tinanong natin kasi kung sa coffee shop eh. So, parang, ano yung Kung nasa coffee shop ka, go-to order mo, Oo. matcha. 8 of them answered matcha. 5 Gen Zs, 3 millennials. 5 Gen Zs mas maraming may matcha. Pero madami din, substantial din yung tatlong millennials. No? Yes, so... Nice Go-to, no? Tsaka ano daw yun Ano to? Alternative sa coffee. Dahil may caffeine pa din. Oo. Is it that? Yeah. Kasi hindi acidic. Okay. Hindi acidic yung matcha. Kung tayo sa acidic. Gets. Pero walang acid yung matcha. Okay. Pero you get that same energy. Is it? Hindi ko lang- That's what they say. That's what they say. Preferred coffee brand when working. May bias When na working. ako. May bias na ako. 3, 2, 1. Starbucks. Tama naman. Mali kayo. Surprisingly, Preferred? Pagka Yeah. nagtatrabaho? Yep. Ano sa tingin nyo? Starbucks? Hindi preferred? Hindi. Nescafe? Ano? Dunkin' Donuts? Dunkin, yeah. Dunkin. Donuts? First time ko matikman yung Dunkin, nagpalpitate ako, nakahiga lang ako sa sofa namin. Kasi sobrang nagpalpitate ako. Pero ngayon okay na. Don't worry. But we're not saying their coffee is bad. Mas malakas lang. Mas malakas. Mm. It's actually so good, Tapos mas mura. 120 price point. Sa laki nung... Oh, malaki na yan. Sorry, so ano yung distribution? Top 5 muna, top 5. Sige, Top 5. Top 1, Dunkin' Donut. Okay. Top 2 yung SB. Okay. Ano sa tingin niyo next? Top 3, Yeah. Tim Hortons. CBTL. Merong Tim Hortons, CBTL, and 3. And may katay? Dunkin', SB, CBTL. CBTL, number 4 missing, number 5 Tim Hortons. Pick up? No. Wait lang. Isa pang mura. Oh, okay. McDo. Macdo. Coffee. Macdo. Magkano? 65 pesos, no? Hiyang-hiya ako ng naalala mo yung umorder tayo ng, sabi ko pa, nasa Starbucks serve tayo. Sabi ko, isang bulletproof coffee. Sabi niya, Bulletproof. sir, bulletproof po. Apo. Alam niyo na may side lang ng butter yun, di ba? Parang, gusto ko ng butter. Gusto ko yung butter eh. Ito ba yun? Statue. Ay, yun sa station. Ang kala kong bulletproof coffee, may coconut milk. Yeah, coconut. Coconut oil. Sabi ko, gusto ko na. BCO. Yung pala, yung butter nila eh. Kung ano nilalagay sa croissant, yun din eh. Hiyang-hiya ako. Sabi ko, sige. Yan. Ano ba lasa nun? Lagyan mo ng butter yung coffee. Yun na yung bulletproof na yun. Hindi, walang lasa. Hindi naman, may lasang oil. May layer of oil. Kumbaga, ang habol kasi nila doon, ang sabi na... Ang keto yun, di ba? Yun. Yun yung dairy mo eh. Yung butter. fat, tsaka Yung fat percentage. Kailangan. Okay. Going back, Sorry, that's our top 5. Oh. Dunkin', SB, CBTL, McDo, and Tim Hortons. Na-breakdown natin yung top coffee brands preferred by millennials and what's preferred by the Gen Z. Actually, parehas lang eh. Hindi nagkakalayo. Sige. Yung Gen Z, iba yung top 5 nila. Can you guess what it is? doon na papasok yung pick-up. Iba na yung top 5 nila. Yes, Sige, ano sir. yung top 5 nila? Yung Gen Z. So, sa millennials kasi, Dunkin', Starbucks,
Dunkin' Coffee Starbucks. bean. Okay. They prefer to brew at home, I guess. So top Okay. 4 is home brewed, and the last is Tim Hortons. Okay. For Gen Z, Dunkin', Starbucks. Instead of Coffee Bean, it's McDonald's, and then Coffee Bean, and then Pickup Coffee. So parang mas lumalamang budget, no? Yes. Pagka And Gen Z. honestly, ito, minsan kasi, napapaisip ako, syempre pumapasok na ako sa office, di ba? Syempre, kailangan natin magtipid eh. Kailangan natin magtipid. So, for lunch, when I'm eating, di ba, or when I'm drinking coffee, napapaisip ako minsan na, hindi dapat laging masarap. Kung yung kinakain mo or yung iniinom mo, ganun. So, minsan, kailangan mo lang mabusog. Minsan, kailangan mo lang magising. Yeah. Yun, going back to the price point aspect, feeling ko yun talaga yung nagdadrive. Yeah. Kasi, coffee fix lang eh. Diyan talaga. Diba? Hindi mo naman kailangan masarapan Coffee fix lang eh. sa coffee May or sa isang food. beses na sobrang gusto ko mag-coffee, may malapit sa amin sa Manila area na pick-up coffee. Tapos nalalayuan ako sa Starbucks. Kasi hindi naman ako ganun. Starbucks, hindi. Punta ako sa pick-up coffee. Tapos nakasabay yung kaibigan ko. Sabi niya, ito kasi grabe. Kung caffeine lang naman kailangan mo, dito na lang. Madali. Exactly. And Ako kasi, hindi ako 2-3 times a day mag-coffee. So, particular ako sa taste. Okay. So, parang kung magkakape na lang din ako, Sulit. susulitin ko na dapat bold yung taste, mga ganun. not necessarily Mahal. Kasi mas homebrew nga ako eh. basta masarap. Mas homebrew ako eh. Mas homebrew ako. Maiba ako, yung uwi mo na alamig coffee. Grabe, nag-twitch yung mata ko, bro. Napag-grind mo na? Yun na, bumili kami grinder, tapos may mokapat kami. Bro, nagtitwitch yung mata ko na gano'n. Sobrang Tatikman mo na? Sobrang lakas, pero masarap. Pero sobrang... Sarap, di ba? As in, Nilagyan yung kondensada? hindi na. Lagyan Ang mo. sarap. Ang sarap. Black lang. Mataas talaga yung ano ko. Nung mga unang beses ko nagkakape, ginigising ako nun. Ng alamid? Yung hindi, gigisingin ka ng yung sa ano ba, palpitation? Alam ko may alamid mismo. Gigising ako ng, yung parang hindi ka sanay magkape, tapos gagayahin mo yung mga tropa na sanay na magkape. Tapos, sige, yan din sa pag-gising. Sabi ko, ito na ba yung palpitation? Yun na pala yun. Nararamdaman mo talaga. Oo, totoo, Yeah. totoo. Kaya ako nag-stay sa Grande. There was a time 20 ininom ko. Nag-rumumble talaga yung chan ko. 20 ba naman yung inumin mo eh? Ay, ang ganda. Inaantay mo nakabot ka. Ganda lang usapan natin about data. Yeah. And kung gusto niyo rin na gawing tong work, data analytics, if you are into data and parang, paano kaya i-apply yung data sa trabaho, etc. What better way to start but join or attend the school that teaches you one, right? And kung sabihin niyo, hindi, JD, nagtatrabaho na ako, paano ko isasabay ito, paano mag-shift sa technology? Buti na lang, meron kaming partner, MMDC. So they are a purely online college. MMDC allows you to work within your schedule, with your current schedule, and choose from the different tech routes that they have right now. And yung mga tech routes na yon are based on what's in demand. Ni-research talaga nila yun with the curriculum, etc. No? And ang pinakamaganda dito, walang exam. Walang exam, quizzes, etc. But instead, they would base the measurements sa problems, cases, and projects, no? Just like how it is. The actual. Oo, in the real world. Yeah, So, ano bang hinihintay mo? If you are someone who wants a flexible way to learn or to earn a degree in technology, go ahead and check them out at www.mmdc.mcl.edu.ph. Inquire ka na. So ayun, that's it for our episode. Sobrang dami naming nakuha insights from the survey. Thank you for the 100 people na sumagot. Thank you. May episode kami. Digital habits, no? Digital habits. Baka may part 3 pa, we don't know. But we think na it was very valuable. It was very insightful. We even got to talk about third spaces, which was directly related dun sa survey na ginawa namin. If you guys are interested in more of our episodes, please check out our previous ones. And stay tuned for more. Subscribe and comment down below kung anong mga ideas nyo dun sa mga pinag-usapan namin. Stay tuned for more, guys. See you on the next episode. Thank you. Thank you. Bye-bye.